Hello po. Hi guys, good morning. Our topic for today is statement of changes in equity and cash flow. So, unahin po muna natin ang statement of changes in equity. So, statement of changes in equity. Oh, sorry po, merong technical problem. Ayaw mag-back ng PPT. Okay na. Okay. So, unahin po natin is statement of changes and in equity. Okay. Statement of changes in equity summarizes the changes that occurred in owner's equity. So, what it means is kung gusto mong malaman what was the reason bakit nagbago yung capital, bakit bumaba, at bakit tumaas ang capital ng isang owner, dito mo yun makikita sa statement of changes in equity. So, una, ito yung format. Alamin muna natin yung format. So, the first line, company's name. Second line is kung ano yung ginagawa mong financial statement. And this time around, what are we preparing is the statement of changes in equity. And then, the date period ended, space, and then the beginning capital, and i-add mo yung additional investment kung meron man. And then, i-add mo rin si profit. Profit will be coming from the income statement. So, hindi ka makakagawa ng statement of changes in equity kung hindi ka pa nakakagawa ng income statement. Kasi yung profit na balance na amount will be coming from the income statement. Okay, ipag-add mo yung tatlo, then that is the total. And then, iless mo yung mga withdrawals. Pagka-less mo nun, yung total na yun na yung balance ng bagong capital or the owner's capital. Okay. So, meron tayong sasagutan sa Excel na gagawa tayo ng statement of changes in equity. Okay. I have here yung example ng isang trial balance. So, yung trial balance, i-transfer natin siya dito sa statement of changes in equity. So, una, wag nating kakalimutan ang company name and then yung statement na ginagawa natin, which is statement of changes in equity. And ito ay for the month ended August 31, 2018. I-zoom ko para makita nyo. So, ito yung format ng statement of changes in equity. So, una nating kukunin is CHIMIC capital, yung beginning capital ng company. So, titignan natin yung trial balance. Nandito yung CHIMIC capital, which is 1,500,000. So, ilalagay natin siya sa table. Next, titignan natin kung merong additional investment, which is, I think wala naman. So, ilalagay natin dito, 0. Mali pala pinaglagay. Sorry. Ito tayo sa kabila. Okay. And then, yung profit. So, dito, meron ako example na nagawa na income statement. So, para magawa yung income statement naman, kinuha yung service revenues na 135,000 and then niless yung mga expenses, which is nandito.
Lilalas natin yung 38,600 na total ng expenses sa service revenue para makuha natin yung profit na 96,400. So, ilalagay natin ang profit dito. 96,400. And then, ito total natin. Ilalagay ko lang yung formula. 1,500,000. And then, i-add natin yung profit. Then, makukuha natin yung 1,596,400. So, next naman is tignan natin kung merong withdrawals. Merong withdrawal si Chili Company na 5,000. So, negative yan. Ilalas natin siya sa dito sa statement. Yan. And then, ito total na lang natin ulit. Yan. So, ito na yung total na statement of changes in equity. I-zoom ko lang para makita nyo. Actually, saglit lang siya gawin, pero medyo nakakalito. May tanong ba kayo? Okay, wala ata silang tanong. Proceed na tayo sa statement of cash flow. Sasend ko na lang din ito sa GC para makita nyo. Minimize natin. Yan. Next. Punta naman tayo sa statement of cash flow. Present talaga. Yan. Okay. So, dito tayo sa statement of changes in equity and cash flow. Yan, sa cash flow pala tayo. Okay, good morning again. So, dito naman sa statement of cash flow, so if gusto mo makita yung information kung paano ba pumapasok, ano ba ang dahilan, paano pumapasok yung pera sa isang company, or paano lumalabas yung pera sa company. Ang dapat nyong tignang statement is the statement of cash flow. There are 3 classifications under statement of cash flow. The first one is operating, and then we have investing, and then the third one is the financing activities. Also, there are 2 methods in preparing statement of cash flow. The first one is the direct method, and then the second one is the indirect method. For this lesson, we will tackle first the direct method. Okay, sige. I-discuss muna natin yung what are those under operating activities. Ano daw ba yung mga activities na under operating? First, let's discuss ano daw yung cash inflow under operating activities. What it means, ano ba yung mga pumapasok na pera under sa operating activities? Okay. The first is sale of goods and services performed. So, lahat ng pera na pumapasok sa company dahil nakabenta sila ng goods or nag-perform sila ng service, that is an inflow under operating. Next, from royalties, fees, commissions, and other revenues. So, kapag nakatanggap sila ng royalties, ng fees, ng commission, at kung ano pang other revenues, lahat ng yun ay under operating activities. That is inflow, nakakadagdag siya. So, next naman tayo sa outflow. Ano-ano naman daw yung mga cash outflow under operating activities? So, pag sinabing outflow, ano yung mga dahilan kung bakit lumalabas yung pera sa company under operating activities? Okay, the first one is payment to suppliers of goods and services. So, once na nagbayad si company sa kanyang mga suppliers, either goods man yan or services, that is an outflow under operating activities. Okay, next is payment to employees. Kapag nagbayad ng salary yung company, and then payment to taxes,
pag nagbayad si company ng taxes niya sa BIR, and payment para sa mga interest. Let's say, nangutang si company and then yung interest nun, that is under operating activities. Okay, the last one naman sa operating activities, payment for other operating expenses. Ano po ba yung mga other operating expenses na magbabayad tayo? Let's say, rent expense or travel expense, and so on and so forth. As long as those expenses is the cost of operation. So that is an outflow cash under operating activities. So that is the first one. Paano naman yung inflow at outflow ng under investing activities? Cash inflows. Paano pumapasok ang pera sa investing? Okay, the first one, sale of property and equipment. Pag nakabenta si company ng kanyang property or ng equipment niya, yung pagpasok ng pera na yon, that is an inflow to the company. Sale of investment in debt or equity securities. So let's say nag-invest si company. Nagbenta siya ng equity niya or ng securities nila, that is inflow sa investing activities. Okay, the last one naman sa inflow, collection on notes receivable in investment. So kapag nakapag-collecta siya ng pera under notes receivable under investment, that is inflow. And then sa cash outflow naman, paano naman lumalabas ang pera under investing activities? First, payments to acquire property and equipment. So, kapag nagbabayad si company para makabili, investing pa pala tayo. Tama. First, payments to acquire property and equipment. So, kapag nagbabayad si company para makabili siya ng property at saka ng equipment, that is a cash outflow under investing. Let's say, an example, bumili siya ng sasakyan or bumili siya ng bagong computer equipment. Yung pagbayad ng yon, that is outflow sa investing. And outflow tama. Next is payment to acquire debt or equity securities. Kung nag-acquire naman sila ng pagkakautang or bibili sila ng equity securities, that is outflow naman siya. And lastly, payments to notes receivable. Notes receivable in investment. Kapag ang company naman ay nagbayad sa kanyang mga notes receivable under investment, that is an outflow or paglabas ng pera under investing activities. And pangatlo naman is financing activities. Sa financing activities, paano ba pumapasok ang pera sa cash inflow? Next, the first one is investment by owners. So kapag nag-invest ang owner sa company na cash, yung in-invest niya, that is inflow under financing. Next is issuance of notes payable in financing naman. So let's say, nangutang sila sa isang financing firm. So may dumating na pera sa kanila. Kasi nangutang nga sila under promissory note. So that is inflow. Sa cash outflow naman tayo. Payment to owners in the form of withdrawals. Ang paglabas naman ng pera under financing is payment of owner in the form of withdrawals. Let's say, nag-withdraw ng pera si owner sa company, that is cash outflow. And next naman, lastly, sa financing activities, payment to settle notes payable financing. So, this time around naman, kapag nagbabayad na si company ng kanyang notes payable at their financing, so that is cash outflow niya din.
Okay, so those are the three activities. Ang kailangan yung laging tandaan, guys, ang pag-uusapan sa statement of cash flow is yung paglabas at pagpasok ng cash. Walang kinalaman dyan yung kung bumili ka ng, baka sabihin nyo kasi, let's say, this one, o ito, bumili ng property, ito, bumili ng property, ito sa cash outflow. Bumili ka ng property pero outflow ka siya kasi nga ang pinag-uusapan natin is yung pera. Ano nangyari sa pera? So that is an outflow. Lumabas ang pera. Even though may nakapasok na property or may na-acquire na property at equipment si company, ima-minus pa rin natin siya kasi nga lumabas yung pera. Okay, so para madalian kayo gumawa ng statement of cash flow, ang pagbabasehan nyo parati ay si cash ledger. So this is an example of cash ledger or general ledger. So what we're going to do now is i-classify natin yung kada transaction, kada amount, if it's an investing or it is a operating or ano ba siya, finance ba siya or financing ba siya? Okay. Exit ko muna to. Punta tayo sa okay. Dito naman magsasagot tayo. Hindi ko lang para makita. So, dito guys, pwede kayong mag-participate kung gusto niyo mag-unmute. Okay. The first one is investment of owner. I-identify natin kung ano, F if financing siya, O or kung operating or I. Okay. Tap, yun. I kung investing. So, the first one is investment of owner. Di ba kapag nag-invest daw si owner na, that is, again natin, it is financing. Tama. Okay, next one. Next, you purchase of service vehicle. Okay, kapag nag-purchase ka ng service vehicle, that is, sino po? Oh, tama. Investing siya. Oo, kasi bumili ka ng service vehicle. Next one, payment of electricity bills. Sino gustong sumagot? Okay, wala. Ako na lang. It is operating. Ito, tama. Operating kasi nagbayad siya ng bills, yung ng utilities. Part siya ng operation. Next, payment of insurance. Operating pa rin po. Operating din siya. Next, purchase of computer. Bumili ka ng equipment. Investing. Tama. Next, owner's drawing naman. Dito, naalala ko po eh. Financing? Oo, tama. Financing. Oo, financing siya. Next, service revenue. Pag kumita si owner, ano siya? Saan siya pumapasok na activity? Operating. Tama. Operating. Next, cash donation. Kapag nag-donate si company ng cash as donation. Operating po. Operating din. Tama. Next, payment on service vehicle. That is still under investing po ata siya. investing. Okay. Payment on rent and salaries.
So, madali lang itong dalawa. Pareho sila ng sagot. Investing po ata yung sa red. Ano, hindi. Sa ano siya, operating. Kasi, di ba, part siya ng operation pag nagbabayad ka ng rent. So, that, ano, operation silang dalawa. Operating pala. Hindi. So, ito po yung mga, ano, sinusutan natin. I-zoom out. Okay. So, pagkatapos natin sagutan ito, hindi. Okay guys, so that is why ano, tinuro ko muna sa inyo yung inflow at outflow and the classification. Dapat isaulo nyo yun at dapat naintindihan nyo yun para pagdating ng preparation ng statement of cash flow, madali na ninyo siyang maika-classify. Alright? Para pala mas madali nating maintindihan yung mga bagay-bagay, kulayan natin yung ano, para hindi tayo malito. Anong gusto niyong kulay sa ano, financing? Letter F. Kahit anong kulay na. Lagyan na lang natin yellow. And sa, ano naman, hindi, dalawa pala yung kulayan natin para hindi tayo malito pag ilalagay na natin siya. So, sa investing naman, ako na napipili ng kulay. Yung the rest na operating naman na siya, so wag na lang natin siyang ano, lagyan. Wag na natin siyang kulayan. Ano, yung mga balances dyan na debits at credits na walang kulay is ano, under operating. One more thing One more thing para mas madali ninyong maintindihan na nasa debit amount. So that is 1,500,000. And this 135,000, 135,000, yung nasa debit is yan ang inflow pagdating sa statement of cash flow. At lahat ng nasa credit is outflow. So, you see here, dapat dalawa ang magiging inflow natin at marami-rami pagdating sa outflow. So, okay, so let's start preparing the statement. So, this is the example of statement of cash flow. Ginawa ko na siya kasi pag itatype ko pa siya ng ano, matatagalan. So, wag natin kakalimutan lagi yung company's name, and then yung statement na ginagawa natin, and for the month ended August 31, 2018. So, dito pwede kayo din mag-participate ulit. So, the first one is cash received from customers. Saan siya dito? Yung cash na na-receive natin, na-earn natin kay customer. This, reminder pala, unahin natin lagi yung inflow and then sa arrangement, and then outflow na yung mga susunod. The first one is yung 135,000 na service revenue. Okay, the second one is payment to utilities. So, itong utilities na ito ay yung electricity bill. So, payment siya, outflow siya, so negative. Negative siya. And then next, payment to insurance, which is 12,000. Negative din siya. Yan. And then, cash donation, 10,000. And then, payment on rent, tapos salaries.
Negative pala ulit siya. Yan. So, these are the mga activities sa operating. I-add ko lang sila or i-minus. Lalagay ko lang yung formula. Yan. So, ito yung total ng these are the net cash provided by operating activities. Yes. So, ito yung sa operating activities. Next is cash flow naman ng investing activities. Saan dito yun? Sino pwedeng magsabi sa akin na balik na tayo sa balik na tayo. So, sino gustong may sabi? Parang tulungan ako na magsagot naman sa investing activities. Payment to acquire service vehicle. 200,000 po. Negative siya kasi nagbabayad tayo. Okay, next one. 10,000. 10,000. Tama. So, negative ang magiging result nito. So, negative siya. And last one naman, financing. Cash received from investment by the owner. So, that is, andito, investment of owner sa pinakauna, 1,500,000. And payment for withdrawals by the owner, which is 5,000 po. 5,000. Tama. Withdrawal siya, so i-minus natin siya. And then, ito-total natin yung sa financing activity. So, ito yung total ng sa financing activities. Para makuha natin yung net increase in cash, kukunin natin si operating activities and then i-minus natin si negative 210. Minus na lang natin. 210,000 and then i-add natin si hindi ko makita si financing. Kasi si financing siya. Yan. So, wait lang. Yan natin. 10,000 and then see
Yan. So, ito yung total ng natin, net increase in cash. And dito sa example ko is wala siyang cash, wala siyang beginning period. So, kung ano yung net increase in cash, yun na din yung ilalagay natin sa cash balance at the end of the period. So, 1,583,190. So, yan na yung total ng balance natin for the cash flow. Meron po bang tanong? Meron po ba kayong tanong? Naintindihan po ba? So, yun po yung discussion ko for today. Unfortunately, dapat po sana yung arrangement nung sa natin sa libro kaso hindi pa po hindi pa po masyado naayos yung unang topic. So, ako na lang po muna yung nag-discuss. Thank you guys for listening. Antayin na lang po natin si Miss Meneses po for the screenshot for attendance po. Okay, sorry, may technical problem si Miss Meneses. Ako na lang daw po yung mag-screenshot. So, kindly open your cameras, please. Okay. Di pa nako si Margie. Yeah. I can see the beautiful faces. My, hindi ko pala kay students, my classmates and schoolmates. Okay. 1, 2, wait na. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, okay na po. Thank you. Po. Balik po kayo ulit. Char.